Muli nagmarcha ang mga katutubo patungong US Embassy para sa kilos protesta kanina. Pero hindi gaya ng marahas na dispersal noong nakaraang linggo, naging maayos ang usapan ng mga relihista at mga pulis. Yun nga lang naperwisyo ang dumayo sa embahada para sa kanilang visa application. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Sumugod ang mga relihista na pinangunahan ng mga Moro at katutubo sa dugo sa US Embassy bandang 2:00 ng hapon. Muli nilang ipinrotesta ang pananatili ng Amerika sa bansa. Gaya ng dati, maraming pulis na nakabantay. Meron ding truck ng bombero. Naharang agad ang mga relihista sa kanto ng Calao papasok ng Rojas Boulevard. Napaatras pa ng bahagya ang mga pulis. Pero nakausap ang mga relihista ng inatasang negosyador ng mga pulis. Nakikipag-negotiate ako sa kanila na maging payapa to. Walang gulo. Nakita nyo naman, okay sila. Hindi na kailangan ng katulad na nangyari. Hindi na yun. Masakit sa mata. Diyan natin makikita na pag may maayos sa pag-uusap, lahat magiging mapayapa. No? Kung ano yung demand nila doon sa negotiator natin, i-relay sa amin, and then pagbibigyan natin. Dahil dito, walang girian na naganap. Pero ang mga relihista gusto pa ring panagutin ng mga pulis na nakasakit sa kanilang mga kasama. Mapapanagot ang mga may kagagawan sa marahas na dispersal, lalong-lalo na si PO3 Franklin Co, si Colonel Marcelino Pedrosa at ang iba pang mga kapulisan na na-involve. Nadismaya naman ang mga dumayo sa US Embassy. Sinara kasi ito dahil sa kilos protesta kaya hindi natuloy ang visa applications. Kabilang sa naapektuhan ng dalawang ito na galing pang Jensan. Affected talaga kami kasi from Mindanao and then came here to... O yun na nga, ang gastos. Ang gastos namin nagpunta dito, yun lang pinunta namin dito. May pasok pa mga bata. Paliwanag na embahada, minabuti nila na i-reschedule ang mga appointment ngayong araw para na rin daw ito sa kaligtasan ng lahat. Na-notify na raw ang mga apektadong aplikante sa bago nilang schedule. Kung sakali namang may mga hindi naabisuhan, pwede daw tumawag sa kanilang visa information and appointment service. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Kasama pa rin natin si Marlene Alcaide dito sa studio. Bok, isang linggo nandito yung mga katutubo sa Manila. Balikan natin kung anong dahilan kung bakit sila nagpunta rito at bakit nakadalawang beses sila sa embassy. Bali, lumalabas halos 2 linggo Bok dumating dito yung mga katutubo at yung mga Moro nga dahil gusto raw nilang iparating sa lahat na hindi lang daw si Pangulong Duterte yung gustong mapaalis yung Amerika dito sa Pilipinas. Sabi nila pumunta sila sa US Embassy para ipakita na suportado nga nila si Pangulong Duterte at gusto nila na matigil na, ibasura na yung VFA at yung EDCA at iba pang mga kasunduan na meron yung Pilipinas at Amerika at itigil nga raw imperialismo at totally na i-cut yung ties natin sa Amerika. At matatandaan natin, nangyari yung marahas na protesta ilang araw lang bago i-anunsyo nga sa China ni Pangulong Duterte yung tungkol sa relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Nandun ka sa coverage na yun, parehong coverage, yung marahas na dispersal last week at yung kaninang rally. Sa nakita mo, anong pagkakaiba ng nangyari last week at yung kanina? Well, marami rin yung mga dumalo kanina ng mga relihista pero mas marami nung isang linggo. Kanina nakita natin mas marami yung mga katutubo at saka yung mga Moro na galing Mindanao at may mga mangilan-ngilan lamang na nasa iba't ibang mga militanteng grupo na sumali sa kanila. At mas handa rin yung mga pulis, no? Mas marami rin yung mga pulis at ang paliwanag dyan ng pulis na nakausap natin kanina kasi daw yung nung isang linggo biglaan daw yung nangyaring protesta. Hindi daw katulad ngayong kanina nga, no, kung saan nagkaroon na ng negosasyon sa pagitan ng mga relihista, kaya nagkaroon na ng pag-uusap. Meron nga negotiator kanina kung hanggang saan lang. Tapos na-brief din ng mga relihistang pumunta kung ilan yung magsasalita nilang mga speaker kanina doon sa may malapit sa US Embassy. So, yun yung mga pagkakaiba. Mas naging organized yung kanina dahil nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga relihista at ng mga pulis. Pero as far as the demeanor was concerned, paano yung pakikitungo ng magkabilang panig sa isa't isa? Ano na kanina,
sinabi ng mga rallyista na sagot nila yung mga kasama nila nga nag-rally at ganoon din yung mga pulis, ano, sinabi nila na hindi kami hanggat maayos yung sitwasyon at kontrolado yung mga tao nyo, hindi naman kami makikialam. Basta sabihin nyo lang sa amin kung ilan ba yung magsasalita at kung gaano kayo katagal dito. So, pinagbigyan sila kanina. Pero kumpara nga nung dati, no, medyo, kasi yung umpisa pa lang nung isang linggo, yung pagdating ng mga rallyista, medyo kakaunti lang yung mga pulis, tapos mahigit halos 1,000 itong mga rallyista. So, pagdating nila, tumatakbo sila at pagdating nila talagang nabuwag yung barikada ng mga pulis at nakapwesto sila doon mismo sa harap ng US Embassy. Malayo doon sa nangyari kanina. Okay, maraming salamat, Marlene Alcaide.